Francisco Petrarch ay isang Italianong makata at scholar na kilala sa kanyang mga tula na nakatuon sa isang babae pinangalanang Laura. Ito naman si Giovanni Boccaccio, isang daang koleksyon ng mga nakatatawang salaysay. Si Desiderius Erasmus ay isang Dutch na humanist, teologo at scholar na kilala sa kanyang mga kritisismo sa simbahang Katoliko at sa kanyang pagtataguyod ng edukasyon at pag-aaral ng Biblia. Si William Shakespeare ay isang kilalang Ingles na manunulat ng dula at makata na itinuturing na isa sa pinakadakilang manunulat sa wikang Ingles. Si Niccolò Machiavelli ay isang Italianong politiko, diplomatiko at manunulat na kilala sa kanyang mga akda tungkol sa politika at ang kanyang mga ideya tungkol sa pagkamit at pagpapanatili ng kapangyarihan. Si Miguel de Cervantes ay isang kilalang manunulat na Espanyol na kinikilala bilang ang may akda ng Don Quixote, isang obra maestra ng panitikan na nagbigay daan sa kanya na maging ama ng Espanyol na nobela. Michelangelo Buonarroti. Ang unang obra maestra ay ang estatwa ni David. Ang estatwa ni David ay isang sikat na eskultura sa Renaissance na gawa ni Michelangelo. Leonardo da Vinci, isang pintor, arkitekto, sculptor, inhenyero, inventor, siyentista, musikero at philosopher. Ito ang kaniyang pinta, The Last Supper, hindi malilimutang obra maestra ni Leonardo da Vinci. Si Raffaello Santi, kilala bilang ganap na pintor or perpektong pintor. La Belle Gendre, isa sa sikat na obra ni Raphael. Si Nicholas Copernicus, ang teoryang heliocentric, ang pag-ikot ng daigdig na aksis ito, kasabay ng ibang planeta at umiikot din ito sa paligid ng araw. Si Galileo Galilei, isang astronomo at matematiko, malaki ang naitulong ng kanyang naibentong teleskopyo para mapatotohanan ang teoryang Copernican. Si Sir Isaac Newton, ang higante ng siyentipiko Renaissance, sang-ayon sa kanyang batas na universal gravitation. Ang bawat planeta ay may kanya-kanyang lakas ng gravitasyon at siyang dahilan kung bakit nasa wastong lugar ang kanilang pag-inaon. Paliwanag niya na ang gravitasyong ito ang dahilan kung bakit bumabalik sa lupa ang isang bagay na inihagis pataas.